Yan. So, akala ko hawak ko yung beat kanina. Patawarin nyo na ako. So, yeah. Ayan. Hindi ko pa alam paano gamitin ibang to. Ang dapat pang gawin. Wala akong dapat gawin. Hello. Yan. So, ano tayo, no? Finance and career reading. Titingnan ko lang yung mga bagay na dapat pwedeng gawin. Ayan. So, hello sa inyo. I-cleanse muna natin to. So, hindi tayo muna, hello, Ann. Hindi muna tayo magmamadali. Let's take it slow. So, yeah. Oh, may edit na naman ba yung mukha? Kasi minsan, thank you, Bexy. Tinitingnan ko, baka ma-edit na naman. Di ba yung, nakakagulo yun eh. Love na love ko ang malaking siopaw ko. Hello, Cyrene. Okay, yun. Ang tawag dito. So, career tayo and okay, so dalawa. Okay. Easy lang sana to kung nandito ng isang card ko. Hindi naman, feeling ko lang kasi na-outgrow ko na yung mga cards ko ngayon, kaya inaano ko siya, pero still, love ko pa rin itong mga cards ko. Wala naman ako tinatapon yung mga usual na gamit ko. Sorry, hindi ako nakapag-live kahapon. Bawi na lang ako. May inaasikaso kasi ayoko ma-stop. Kaya, ang gagawin ko is tatakbo ako. Yeah, tatakbo na. May mga inaayos ako na. Pero kahit saan ako mapunta, magla-live pa rin naman ako. Yun yung sasabihin ko. Naayos ko para, ayoko lang ma-stuck kasi nung sinabi ng guides ko na kaya ako siguro umalis isang lugar, parang nagets ko yun. So, yun, may mga bagay akong ginawa at inayos na nakiusap ako na samahan ako kahapon. Mahalaga kasi yun, tapos kailangan kanina maaga kami doon. So, inayos din namin yun. Kaya ngayon. So, ano bang una natin zodiac sign na babasahin? Thank you, Bexy. Oo nga, Bexy, sorry. Magabi kasi at madaling araw ako laging open. Okay. Puro trabaho din kasi. Tapos ngayon parang dahil ayoko nga ma-stuck, gusto ko nang tumakbo-takbo. Ayan, nandito ako. Ayoko nang ma-stuck sa isang lugar na, or maghintay. Parang ang tagal na rin ng hintay. Last yata na napagod ako is parang, stop na ako dapat sa tawag dito, maghintay ng ganun dito. So, i-comment nyo lang guys yung zodiac sign na babasahin natin for career. And ayun, Virgo, no? Hello, Miss Singkit. Wait lang, Miss Singkit, ha. Hintayin ko lang din yung reply nito. Actually, wala naman na, Actually, guys, kahapon madami akong, thank you, Hachi. Madami ako dapat na private reading, no? Dalawa lang naman tinatanggap ko sa isang araw. Kasi nga, nadidrain ako. Tawag dito, hindi ko siya nagawa. Tapos may isa pa ako doon nakausap na yes or no naman yung kaya isisingit ko sana nga lang. Hindi talaga siya nagkaroon ng time gawa ng, yun nga guys, thank you, Hachi, thank you, JM. Kasi nga, ayoko ma-stuck. Nung sinabi ng guides ko na kailangan ko umalis sa isang lugar, then nagets ko na kung anong ibig sabihin nun. Yun, nagtry na ako mag-apply saan-saan na alam ko na Hindi ko sasabihin ko ibang bansa yun or dito yun kasi ayoko rin na may humabol or what, no? Ayoko nang hahabol dito ko, di ba? So, yun, parang, yun lang. So, yeah. Next natin, una is Leo. Ay, hindi. Asan na yung may nauna sa'yo, Leo, ha? Hachi. Yung Virgo pala, si Miss Singket. Is 0425. Sorry, medyo na lang ako. 0425. May isa pa naman bago na na client ako kahapon na pinilit niya ako mag-yes or no na answer kasi pagod na ako pero ginawan ko pa rin siya. Tapos, ang giliw-giliw pa naman niya. Thank you, JM. Nga lang, hindi ko lang talaga siya ma-replyan kasi nga, una, nung nasa sasakyan kami, pangalawa, nakapila na ako doon. Yan. Parang naisip ko kasi kung
aalis ka ng lugar. Thank you, Bexy, di ba? Bakit hindi pa malayo, no? So, hindi ko sinasabi sa kapatid ko, sa ibang tao lang na alam ko hindi madada. So, current situation ng Virgo, about sa ano tayo ngayon, no? Finance and career. So, talagang ibebenta ko ata lahat kung hindi ko maipapagawa. Para makaalis talaga ako. Okay. Lockdown ng Virgo ko, saan ba? Dalawang beses lockdown and lockbox. Thank you, Vexy! Thank you! So, ano tawag dito? Thank you. Ang ganda naman nun. Sitcom. Thank you, Vexy. Lockdown ng aking Virgo. Ay naka-access sa... Ay, di ako natatawa. So, Virgo, naka-focus ka dun sa mga bagay na hindi na dapat. Thank you, Bexy. Paano ko ba sasabihin to? Sabihin na natin na natalo ka sa isang lugar. Okay? Or natalo ka, hindi ka naging first runner-up or ano man, grand finals, ganun. Hindi ka nakapasok dun. Doon ka naka-focus instead na sa mga bagay na dapat naisip mo na, tapos ka na doon. Hindi na yan yung kaya ka medyo natatalo sa lugar na yan kasi na-outgrow mo na yan. No? Parang yun ang gusto sabihin sa'yo, Virgo. The more na hindi ka umaalis dyan, the more na nakafocus ka dyan, the more na tinatanong mo na ginawa mo naman yung best mo, bakit ganito, bakit ganyan sila, the more na bibigat. So, ibig sabihin lang nito, hindi ko pa nababasa, titingnan pa natin sasabihin ng guardian angel mo. Pero para sa akin, siguro kailangan mong alam mo na, pag na-outgrow mo na, talagang mahirapan ka na kasi ang layo na hindi na yan sa'yo. Kumbaga, andito na siguro sila, pag ganun ka na. So, parang sila, pahilahin ka pababa or tingin mo man, hindi, mas angat nga sila, pero ganun pa rin yun. Ibig sabihin, hindi na kayo magka-align. Kailangan mo na mag-separate ng way. So, tingnan natin kung anong payo ng guides mo sa sitwasyon mo, no? Virgo, tingnan natin para tawag dito. Mas malinawan tayo. Kasi may payo ako, pero syempre iba yung payo ng guides ninyo. Minsan nga nababatukan ako pag mali ako. Kung alam nyo lang. Paano batok? Ganun. Joke. Thank you, Ma'am Bexy, ha? Ayan. Oh, okay. Kung tinatanong mo ko kung aalis ka ba diyan sa isang lugar na yan o sa sitwasyon na yan, sa trabaho na yan, no? O sa business na yan, kung yayaman ba ako, hindi ba ako mahihirapan, sinasabi ko sa'yo na andun yung richness. Thank you! Nakalimutan ko, tawag dito, hindi pa. Hindi ka pa ganon, Char. Pero hindi ko sasabihin yun kasi nakakahiya naman sa'yo, Char. Yes, mas magkakaroon ka, Virgo, ng abundance kung aalis ka sa sitwasyon na yan. Kasi andito, ikaw lang hindi nagbubukas ng pinto, ikaw lang yung nakatingin sa sobrang pagkatalo mo. Or yung mga bagay na ginawa mo na sana, alam mo yun, nilaban mo. Wait lang Ayan, meron pa rin kasi ako rhinitis. Hindi ako sumama sa hospital. Inisip ko nga baka yung lugar na to. So, kaya, kailangan tapusin mo na daw yan para may ma-discover ka naman ng bago. Kumbaga, sabihin na natin, Virgo, na sa isang company ka or kung anumang sitwasyon ka, pabigat siya ng pabigat na hindi mo kaya kasi hindi yan para sa'yo. Kailangan matuto ka ng i-end. Kung about, love and career, finance and career tayo, okay? Kung meron din sa relasyon, pero sinabi ng guides mo, sino ba naman ako para pigilan sila, kailangan mo nang tapusin din yan. Okay? Ibig sabihin noon, hindi na rin yan para sa'yo. Okay? So, madami ng bagay na hindi naka-align sa'yo sa career, sa trabaho, sa love. Yan yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. And, take a time to look at yourself, hindi para i-down yung sarili mo, kundi para makita mo kung ano dapat
ayusin sa'yo. Halimbawa, kasi pag nakikita mo na sobrang puyat ka na, sobrang haggard na, I think kailangan mo na matulog, kailangan mo mag self-love, yan. Kasi, walang magbibigay sa'yo nun, walang bagay na magtuturo sa'yo nun. And I think dapat alam mo na, thank you Miss Jen na ikaw lang nakakaalam kung paano ka mahalin. Kasi mahihirapan ka, Virgo, kung hihingi ka ng tulong or parang minamano-mano ka. Alam mo naman na your Virgo, your earth sign, napaka-grounding dapat niyan. Hindi ka dapat minamanduhan. Okay, dapat alam mo yung ginagawa mo. Pero siguro at some point, medyo nalutang ka, may mga overload na trabaho or sitwasyon na hindi dapat para sa'yo, nakalimutan mo na yung sarili mo. So, yeah, I really hope na sana maging okay ka. Tanggapin natin na closed door na yon, talo tayo doon. Wala naman siguro, kung may mali sa atin, din, kung alam natin may mali sa atin, din ayusin natin. Kung wala, tingin mo walang mali sa'yo, din siguro mag-improve pa rin tayo. Or mag-improve tayo sa bagay na alam natin na pwede nating gawin ulit. Okay? So, that's for our Virgo. And next natin is, so, asan na yung yung sticker nyo. Grabe talaga yung kahapon. Susunod? Kung kailan naman naghahanap ako ng susunod na zodiac sign. Sagittarius, na una si Prince. You're welcome, Angeline. I'm glad na magka-align tayo, no? Kasi mahalaga yun, guys. Lagi ko ulit-ulitin. Mahalaga ang alignment sa reading, no? Madami kasi kaming talagang tarot readers, pero hindi kami nagsisiraan or what. Pero, kasi alam namin kung ano yung naka-align sa amin. So, kung siguro, halimbawa, mataas yung ego mo, pero hindi mo tinatanggap na may alignment ka, then, yun lang naman yun. Nasa iyo yung kung tatanggapin. So, Sagittarius is 12:04. Wait, 12:04. December 4 might be resonate. 12:04, no? So, Sagittarius, current situation ni Sagittarius. Kasi kahit you feel loved by someone, tas wala, yung parang feeling ko, I don't want to get stuck. Kaya sabi ko, ayoko din maghintay. Siguro pinakamaganda na to, lumayo na talaga ako. Kasi hindi rin ako makakaayos ng buhay ko. Kahit nasabihin mo, ay, mahal ka nito, mahal ka niyan, ay, maghintay ka. No, parang, paano kung ma-stuck ako, no? Ayoko. So, ayun. Sinabi din naman ng guides ko, may go signal. You can go. Ayan. So, Sagittarius, 5 ang binibigay sa'yo. So, means changes. A lot of changes in your circumstance, no? Oh, okay. You are now moving on. Hindi ko yan ginawa, You are now moving on. I'm a Sagittarius din. You are now moving on sa soulmate na akala mo na darating or magpapakita or magpapaliwanag pa sa'yo. Hinintay mo, pero wala na talaga. So, you are moving now. Kasi dito yung kumpleto sumunod. Okay? So, ano ang dinideny ng aking Sagittarius? You're denying na you are stuck. You're still waiting for this person. So, yun nga yata yung reason kung bakit you're moving on, no? So, parang ako, tawag dito, hindi, I don't deny naman, sinasabi ko naman sa inyo yun, hindi lang talaga na nagpapaliwanag. Ilang taon na, 3 taon. Kaya, naisipan ko na talaga mag-move forward. So, medyo advance ako dito. Kailangan ko na talaga umalis ng lugar. Kasi parang, pag hanggat nandito ako, parang may isip ko na, ano ko or what, no? So, grief, ano ang nagpapabigat sa'yo? Yung completion. Parang tingin kasi ni Sagittarius, hindi pa tapos to hanggat di nag-uusap. Nga lang, wala nga kasi nangyayaring usapan. So, paano siya matatapos? So, ang nangyari na lang is kinikip mo sa sarili mo yung mga bagay na gusto mong sabihin at yung emotion mo na sana nasabi mo sa taong yun kung nagpaliwanag or lalapit siya. Pero dahil nakuha ko rin siya ng baliktad, might be kasi you are moving on na. Talaga na, you don't want to wait to someone. So, hindi to love reading, no? I just want you to know, Sagittarius. So, kung gusto mo ng private reading, PM mo ko. Baka may matutunan ako sa pinagdadaanan mo. Alignment tayo. This is finance and career reading. So, tingnan natin kung, I'm glad, Prince.
Kaling tayo na tingnan natin kung ano ang payo sa finance and career mo. Instead sa love life, kasi finance and career tayo, no? Ay, Diyos ko. Thank you, Anne. Ayan, nakuha na. Okay. Okay, gusto pa akong bigyan pero stop tayo doon. So, may kinalaman sa online. Ano ang kinalaman sa online? Okay. Might be may mga bagay kang gustong bilhin through online or may mag-negotiate sa'yo about sa job about online. Or may makapag-usap sa'yo about isang tao makapag-negotiate sa'yo through online. So, nakikita ko. If about sa trabaho mo, it's yung online or anumang sitwasyon yan, magkakaroon kayo ng peace together, no? And, ba't sinasabi dito na you will work with this person? Yeah, you will work with this person and make a plan. Oh my God, in 7 days? Sino naman kaya yan? So, Sag, may taong darating through online mag-uusap kayo. Makikipag-negotiate sa'yo para magkaroon kayo ng peace together. And hindi to about love, okay? Kasi andito ang Taurus, which is a grounding pentacles in tarot cards, no? Tawag dito about work and both of you will make plan. Okay, ang sinasabi din dito, Sagittarius, yung una mong plano mukhang aabandonahin mo dahil sa taong to. Kasi maganda yung plataforma niya, yun yung sasabihin natin. Parang, kung halimbawa sa akin, di ba, yung planning ng ganyan-ganyan, biglang sasabihin, teka, tutulungan kita, ganito tayong dalawa. At pagka ginawa natin to ganyan, nakikita, mas malaki pa yung kikitain mo dito. Ganun. Okay. Parang ganon. So, yeah, might be may mangyari sa yung ganon. Di kung meron man, hindi ang saya ko, di ba? Pero sa Sagittarius ko na nanonood dito, then might be sa'yo within these 7 days. So, yeah, that's for our Sagittarius. So, next natin, I'm glad sa'yo, Prince Uno. So, next natin is, asan na yung sticker nyo? Dali, tapos na yun. Hello, pwede ko bang gawin dito? Cancer, nauna na si, you're welcome, Prince. Nauna na si Cancer, si A. 1742. 1742, Cancer is 1742. Mahina net nyo. Joke lang, 1742. 1742, current situation ng aking Cancer. Please, Bexy, meron ka, pindutin mo yung comment, B. Tapos, ayun, ang bait ni Anne. Tapos, ayan, Cancer, please, Cancer. Okay, nasa toxic situation si Cancer. Okay. Ang dami nangyayari kay Cancer. Lumilipad, medyo may pagka, hindi niya alam ang unang-unahin niya. Might be about sa family, toxic about sa family, family. So, kung wala kang problema sa family mo, this is not for you. Kasi family, toxic. Hindi man lang magkaroon ng times na mahalin ang isa't isa o mahalin yung sarili mo magka-time. So, nakabaliktad to. And hindi ka nga magkaroon ng self-space. Thank you, Bexy. Thank you, Borgsy. So, yeah. Ayan. So, wala kang space para makapagpahinga sa dami ng nangyayari dahil sa mga tao sa paligid mo. Might be lahat ginagawa mo para sa ibang tao na which nakalimutan mo. Hey, sarili mo, pamilya mo din siya. Hello. So, kung titingnan mo sarili mo sa Alam nyo ba, guys, pag tinitingnan ko dito sa picture ko na ganyan, hindi pantay to, gulo-gulo ako, kaya minsan aibag ako, na ko sa sarili ko. Nahabag ako. So, maybe, di ba, dapat kayo din, no? So, alagaan nyo lagi yung sarili nyo. So, tingnan naman natin ang, yan, bait talaga ni guide. Tingnan naman natin ang gustong ipayo sa'yo, Cancer, ng guides mo. Hello, Sol. Name mo yung ibon ko. Magagalit ka ba sa akin? Kanina mo yung ibon ko, which is sun. Wala pa akong,
Bibigyan sana ako ng friend ko ng isa kasi ang bilis pa dumami ng tail, no? Ng friend ko ng isa pa. Nga lang, sabi ko all white na lang, hindi ko na kaya ng 7. Yung 3 pa lang guys, umagang umaga. Kahit nasabihin mo natutulog ako ng alas 6 o alas 7 talaga gaganunin na nila yung buhok ko para lang, lilipad yan sa kama ko para lang ilagay sila sa kain kasi tawag dito. Ayoko man tanggalin yung nila, pakpak nila. Dahil nilalabas ko sila sa labas kasi. Ayun. Tsaka nakakalabas sila ng solo lang kasi may gate nga ako. Okay, okay, yun yun. For my cancer. Oh, okay. Yun about sa bagay na ginawa mo. So, maaring makikilala ka ng isang tao sa hardworking or sa bagay na inimbent mo or ginawa mo, no? This week, magkakaroon ka ng pleasure. Nga lang, may mga tao na kukunin yun sa'yo. So, pag nalaman na, oh, talaga, nga nakikita mo, pahingi kami. Parang gano'n. Oy, magbabakasyon ka, ba't di kami kasama? Parang gano'n, no? Yeah, kasi andito pa rin sila, Bio. Biray mo yung last card mo. So, pinapayuhan ka ng guides mo na huwag mong sabihin ito. Kung ano man ang makukuha mo, kung saan ka magaling, huwag mong sabihin para mag-stand up ka mag-isa. So, parang ako, no, sa inyo ko lang sinasabi yung plano ko. Actually, wala pa ako, hindi ko sinasabihan yung kapatid ko. Kasi madaldal yun, saka para post. Sabi ko nga, wag i-post yung nag-alis kami ng lugar na ganto or nag-ano kami ng ganto. Aba, pinost pati yung lugar, be. Kaya mula nun, hindi ko na siya sinsama. Kasi, napaka-private ko na to the point na alam ko yung mga stalker ko. Sa kanya talaga dumidikit. Kasi nga, alam ko na. Yes, gagawa ka na po. Ayoko nang malaman. Thank you, Pink Ribbon. Yung mga bagay na thank you na dapat di malaman ng iba. Kasi hindi, kung dati nagpapapansin pa rin naman ako sa news feed ko. Pero dahil yun yung gusto ko sabihin. Pero yung dati kasi, ang gusto ko malaman para sundan ako. Ngayon, ayoko nang sundan ako ng kahit sino. Ayoko na. Maliban na lang sa tao na magbe-PM sa akin kung nasaan ka, pwede bang usap tayo. Yun, pinapapunta ko, ganyan. Nagsasabi ko saan kami makikita, gano'n para mag-ayos. Kasi may isa akong ex na galing pang Bicol na pumunta para makipag-usap sa akin. Bilak ko yung FB niya na 3. Gumawa siya ng paraan. Bilak ko rin yung mga number niya ng 5. sa lahat. Tapos, gumawa pa rin siya ng paraan. So, nakipag-usap lang ako, pero, yun, ending lang. Thank you, Pamik. Ending lang kasi, na yun, may asawa na yun. Kasi, lang daw siya, sobrang, hanggang ilang taon daw, sobrang daw. Thank you, Pink Ribbon, sobrang daw. Okay, Aris tayo. Sobrang daw niya. Konsensya niya. In order daw na makahinga siya sa bagong asawa niya, gusto niya mag-sorry. Kasama naman yung asawa niya. Kaso nag-usap kami sa 2016 ang Aris. Nag-usap kami na magkaiba lang ng table. Tapos hanggang sa ganyan. Mabait naman yung babae. Ayun. Sabi ko hindi naman ako galit doon kasi hindi syempre, hindi naman din nga naman alam na magkakaroon siya ng girlfriend that time, diba? So, malayo rin naman ako. Saka wala naman akong planong balikan siya. Kumbaga, ang plano lang talaga is mag-tour kami. Kasi mga barkada ko is barkada niya din. Sa kanya nga lang talaga ako sasakay. Kasi wala naman akong sasakyan talaga doon. Okay, so yeah, parang hindi kami mag-isa. Okay, Aries. Current situation ng Aries. So, yun yung mga ganong klaseng tao lang pinapaalam ko kung nasaan ako. Pero yung iba kasi na stalker, ayoko. Ayoko yung sila yung gagawa ng organic counter. Feeling nila. As up pa. Sabi ko, pwede may post yan, pero 2 months. Diyos ko, maya 1 minute, ipinost na. No. Kasi may boyfriend tong kapatid ko. Kaya hindi ko na siya sinasama. Kahit nagko-concert ako, nagbabar ako guys, pero hindi ako nainom pag mag-isa lang. Kasi madalas mag-isa ako magbabar. Kasi may mga idol ako, mga banda. Nihintay ko na lang sa bar kaysa pumunta sa concert. So, 4 might be resonate sa'yo, Aries. Why? Kasi 4 yung binigay sa akin na current situation mo.
So, may naayos ka mga papeles at may gusto kang sabihin sa isang tao na i-confess. Nga lang, you are currently entrapped. So, hindi mo magawa. So, sino tong Divine Feminine? Ano tong kinalaman nito sa buhay mo? Paikot-ikot lang kayo ng Divine Feminine na to. Ito yung taong mahal mo, pero hindi mo masabi yung totoo. Gusto mo ito makausap. So, ilang card na yung nakita natin na gusto mo siyang makausap. Might be in the future, yun ang sinasabi mo, Aries. Despite of their gender, a divine feminine energy. Okay? So, parang nurturing to. Ito yung parang, uy, napakalambing naman ito. Uy, alam mo yung soft-spoken na gano'n, no? So, if you're currently in situation na ganyan, Aries, then that's for you. If not, check your sun and moon rising. Thank you, Chris. So, tingnan natin ang sa finance and career mo within 7 days, no? Aries. So, guys, baka bukas, para makabawi sa inyo, magla-live ako 2 times. Pero, pick a card yun, ha? Baka, hindi ko sure. So, yeah. Thank you, Pami. Okay. Tapos na yung Sag B. Check niyo yung moon and rising niyo. Okay? Asan na si Bexy? Hello, May. Oh, okay. May pated na mangyayari ngayon. Thank you, Chris. Meron. Bexy, ayun. Tawag dito. Thank you, Pink Ribbon. Meron mangyayari na ngayong week na nakatadhana mangyari sa'yo. Aries. Wow. Bagay na dating hindi mo kayang buksan. Might be dahil career and finance to. Career sa buhay. Makakatulong yung mga kaibigan mo sa part na yon. So, kung may kaibigan ka na tutulong sa'yo within this week, wag kang matakot na magtiwala. Or kung may sinabi yung kaibigan mo, pre, yung job opportunity, gano'n, no? Hindi naman kailangan something big. O, puntahan mo. Wag kang mawala ng pag-asa. Kasi, ang labas niya is Taurus, which, thank you, Pompa, which is, alam naman natin na about career and money siya. So, magkakaroon ka ng new plan ahead then, no? So, that's for our Aries. Next natin is Aquarius. Nahuli kasi si Ma'am Bexy. Kaya, unahin na natin. Kawawa naman ng si Bexy ko. 27, 44. 44. 344. Okay, so, yeah. Thank you, Ilocano. Teka lang. No need. Thank you, Red and Blue Heart. Yan. Thank you, it's Mishin. Okay, so yeah, current situation ng Aquarius natin. Nalagay ka rin number, no? Sorry guys, may work ako nga lang talagang napa-online ako. Kasi nga, mamaya busy ako, ayusin ko yung iba pang kailangan na papeles. Talagang ayoko talaga ma-stuck on. No? Thank you po ang palis, kaya tatakbuhan ko na yan. About divine masculine energy. So, yeah, divine masculine energy. Oh my gosh. Cutting off about love sa isang divine masculine energy. Wanting to take a risk, sinong want mag-take a risk? Kasi yung divine feminine nagkakat eh. Wanted to take a risk pa rin ang divine feminine, pero kina-cut off niya yung love sa divine masculine. So, medyo magulo to.
ayaw sabihin ng Divine Feminine na natitreten siya, kaya ayaw niya sabihin yung totoo na gusto niya pa rin mag-take a risk kung mag-initiate tong Divine Masculine. Madaming iniisip yung Divine Feminine dito. Despite of the gender ha, alam niyo na ibig sabihin ng energy, okay, ng Divine Masculine at Divine Feminine. Mental prison ang Divine Feminine dito, no, sa Aquarius. So, kung sino man ang Divine Feminine dito, kina-cut off niya yung love, pero gusto pa rin sana mag-take a risk if this Divine Masculine will come to her. Nga lang, tawag dito, hindi niya magawa kasi mag-initiate kasi natatakot siya sa rejection. At yun yung parang hindi niya alam kung bakit ganito yung nangyayari. So, yeah. Tingnan natin kung yan ang current situation ng aking tawag dito, ng aking Aquarius, then this is for you. If not, check your sun and moon rising. So, tingnan natin ang payo para sa ating Aquarius sa finance and career, please. Susunod, iba na yung paano to i-read pag dumating yung mga cards ko. Sa Amazon ko kasi siya binili, guys. Wala kasi talagang ganong klaseng cards dito sa Philippines. Kaya kahit sa Lazada, hinanap ko din wala. So, kaya doon ako napabili. Medyo matagal nga lang yung shipment kasi alam niyo naman, pag medyo mabilisan, ang mahal ng FedEx. So, yeah. Okay, Aquarius. So, about sa finance, wala kang magiging problema. Actually, parang dumarating pa nga dito dahil nakikitang may abundance ka, may magpapakita sa'yo ng passion towards you. Pero dahil nga sinabi ko, dahil nakikita niya may abundance ka or mahal mo sarili mo, ingat ka sa mga tao na, alam mo yun, kakagating ka lang dahil may pain ka. Para kung wala ka ng pain, di ba? Parang ganun, okay? So, may madidiscover ka na bigay yun ng tadhana sa'yo. So, kung ano man yung bagay na dating gustong mong malaman, I think ibibigay yun sa'yo. Kung halimbawa, kung ano man yan, no? Kahit hindi yan career or, kasi siguro, niloko ba niya ako, ganyan, ganon, mahal niya ba ako, bibigyan ka ng, ng knowledge about it. Kung ano man yan. So, magkakaroon ka ng freedom, lalo na about sa money, okay? Wala kang magiging problema within the 7 days. Nakikita ko yun dito. So, yeah, ano ang kulang dito? Success. So, magkakaroon ka ng freedom, maraming abundance, hindi lang about sa money. I think mabibili mo yung mga bagay na gusto mo within this week at success. Pero, ingat ka pa rin sa paggastos dahil sinasabi ko within this week yon, baka next week, baka sumobra ka ng bili ngayong week. Okay? So, that's for our Aquarius. And, yep. Next natin is Taurus. It's Taurus. Hindi na ako makagawa. Oo nga, ano nga yung old email mo? Diba? Ang konti lang naman ang problema. Pero, okay, Taurus, it's 3304. 3304. 3304. Guys, thank you so much. Tinatanong ko yung old email niya. Yan kasi sa job. Okay? Current situation ng Taurus, please, para malaman natin kung para sa kanila tong, ay, wait, ano daw? Ay, hindi pa, Pompa. Hindi pa. Nakaabot ka, B. Kahit yung Cancer, B. Tapos na siya. Heart blue. Tapos na po siya. Okay, Taurus. No? Okay, Taurus. Searching. Okay, may hinahanap ka through online. Okay. Oh. You're pretending na okay ka through online din. Habang chine-check mo yung social media ng isa, siguro kasi okay siya. Naramdam mo na soulmate mo to, pero tinasang tabi mo kasi nga parang, so hindi ko sasabihin kung sino yung toxic sa inyo kasi parang both. Toxic yung, yung energy ninyo towards each other. Parang, syempre, ikaw nagpe-pretend ka na okay ka habang tinitingnan mo kasi nagiging bitter ka pag masaya siya at ganun din tong taong to. So, hindi nyo alam na hindi pala talaga kayo masaya sa anumang sitwasyon kayo. Parang nag-aano lang kayo.
Iniisang tabi nyo ng totoong nararamdaman nyo dahil yung ego and pride is nandoon. Ang sad. No, kung sana no, nag-open up, alam nyo pala na, minsan ba, naisip mo na sana tayo na lang. Oh my God, naalala ko na naman yung palabas sa K-drama. Hi Mai, I'm glad na magka-align tayo, pero malungkot din. Of course, yan yung story. Minsan ba, naisip mo kung maayos natin to, pero too late na. Naparang ko yung sa K-drama. Oh my God. Okay, ano ang pinapayo sa Taurus? Finance and career tayo, ha? Ayaw mo bang bagay, divine feminine ka eh. Siguro, kung may ginawa ka naman ng way, kung wala pa, bagay, hindi ko rin alam kasi ayoko magpayo. Kasi iba-iba talaga. Baka mabatukan ako eh. Okay. About sa kaibigan. Okay, may mangyayari din na nakatadhana na dapat na mangyari na. Okay. Mangyayari na dapat to noon pa, pero mangyayari within this week. Okay? Yeah, and dito, dalawang confirmation. Magkakaroon ka ng success and magkakaroon ka rin ng ending and finance and career. So, napaka-clear nung sinasabi. So, hindi ko lang alam kung ano yung bumabalot sa dibdib ko na parang sumikip ang dibdib ko. Ano yun? Justice. Bakit? Bakit nakakaba yung ganyan? Okay. So, sa akala mo na hindi mo makukuha ang justice, halimbawa dyan sa career or finance, or kung ano man yan, thank you, honey girls, makukuha mo pala. Okay? Yun yung sasabihin ng guides mo. So, huwag kang kabahan. Makukuha mo yun. Magkakaroon ka ng lalong, sabihin na natin, magiging taas na ka. Okay? Mawawala yung agam-agam mo. So, next natin is Leo. Pompa, andyan ka pa ba? Pompa. Pag wala si Pompa. Andyan pa ba si Pompa ko? Ayan pala siya. Okay, so, Leo tayo. It's 37-21. 37-21. Leo, 37-21. 37-21. Hindi pa. 37-21. 37-21. 37-21. Hindi pa may 37-21. Okay, tingnan natin ang current situation ng aking Leo. Sa dinami-dami ng aking... Hindi ko maalala yung kantang yun. Nakilala? Iisa pa lamang ang minamahal ko. At tumigil na ako. Char. Okay. Oh my God. Bakit ganito, Leo? Ano nangyari? May mga taong chismosa at mga third party karmic, no? Sa isang relationship. Bihira ko makita yan sa karmic card na to. Pero yeah, maraming tao. So, yeah, nakapokus naman for today. Pero, yeah, happy naman. Pero, hindi pa rin nawawala yung mga tao sa paligid na to. Hindi naman more on nakapokus. Pero, yun nga yung problema. The more na ini-ignore mo sila, the more na nagpapapansin sila. So, gusto ko na mabuhay, masaya ako, so bahala kayo. So, in future, iniisip yung about sa pagmamahal na hindi pwede. Yun might be yung pinag-uusapan ng ibang tao na parang naiinis ka na. Baka mamaya mabatukan mo yung mga tao na yan. Okay? And may kinikip ka sa sarili mo na entrapment na mga bagay na hindi mo pa sinasabi sa isang tao. Dahil kulang ka pa sa money or inaayos mo pa yung financial supports. No. So, yan. Pero kung dati wala kang ginagawa about dito, you're making a decision na ayusin ito.
Okay, so kung para sa ito, then this is for you. If not, check your sun and moon and rising. Thank you. I'm glad po pa na magka-align tayo. So, tingnan natin ang payo sa'yo in career and finance ng guides mo, of course. Thank you nga pala sa lahat ng guides yun na nandito at sa energy nyo na binibigay nyo sa akin. Thank you so much. So, tingnan natin. Okay. Okay. Okay, so, 5 din ang binigay. Changes. Delay. So, there will be a lot of delays. Thank you, Jel Karel. Thank you. Ay, check. Matatanggal ko. Charan. Ganun. Okay. There will be a lot of delays, okay, sa career and money. Pero, huwag ka mag-alala. Kasi may reason kung bakit. Okay? I think your guides pinapadelay yung mga bagay na minamadali mo. So, parang pag napipikon ka na minakukuha, ba't hindi mo makuha? Alam ko yung feeling na yon. Kasi siguro might be, hindi pa yun yung tamang panahon. Or para hindi ka lalo, ang sinasabi nila parang hindi lalo masira yung isang bagay na sira na, no? So, pag minadali mo, lalo siyang masisira. Brang, ganon. So, kailangan mo ng a lot of knowledge. Thank you, Aisa. A lot of knowledge sa isang bagay na dapat pag-aralan mong mabuti bago ka maging free. Okay? Siguro kung sa career yan, bago ka umalis ng trabaho, bago ka lumipat ng trabaho, kailangan mo muna tingnan lahat. Okay? May bagong passion or bagay na gusto kang gawin or may isip na business or bagay na gusto mong pasukan na ibang trabaho or siguro kung gusto mong ma-promote na may isip mo na maaaring makuha mo pero kailangan mo muna nga tingnan mo na mabuti yung mga bagay na alam mo, okay, para magkaroon ka ng freedom. So if you want to be out of the country with someone, ang naririnig ko, kailangan mo munang hayaan na mawasak yung mga bagay na dapat mawasak. Ibig sabihin nun, hindi to mawawasak ng madali. Kung yung mga bagay na hinihintay mo mabilis sana mawasak, kasi dapat pawasak na yan, dapat di ba o ganyan yan. No, kailangan hayaan mo siya mawasak with the flow. Hindi natin siya kailangan i-push pa lalo kasi pag pinush to lalo, ang sinasabi nila lalong magkakaroon ng gulo. So, wag, never specific yun. Wag mong gagawin yun. Hayaan mo lang kahit medyo mabagal ang proseso. No, lalo na kung plano mo umalis with someone, ang tawag dito is thank you, Aisa. Hayaan mo lang ng unti-unti dahil mas okay yon kisa biglain mo na mawasak yon. Hindi lahat ng bagay ay kailangan biglain. May mga bagay na kailangan biglain. Pero itong sitwasyon mo, guides mo nagsabi, so sino ba naman ako? Hindi mo to kailangan biglain. Okay? So, that's for our Leo. And next natin is thank you, Aisa. Thank you, Pompa. So, yeah. Tingnan natin ang susunod na zodiac sign natin. Thank you, Sky. Wala na yan. Gagawa ka ng bago. Okay. You're welcome, Pompa. Anong susunod natin, guys? Oh, isang Capricorn. Pasinga ka. Hindi ko na ipapakita para may etiquette, kunwari. Okay. Aquarius. Ay, tapos na siya, Miss Aisa. Pangatlo siya o pangalawa o pang-apat. Gemini, it's 43, 33, 43, 33, 43, 33 po. Paulit-ulit ako. 43, 33. Okay, current situation. Hindi ko marinig. Ayun lang. Mahina yung ano mo. Yung net mo. Okay, so Gemini. Gemini. Okay, kaya kailangan mo na palitan yung phone mo. Actually, magpapalit nga ako ng phone. Papalit na naman ako ng email. Kasi guys, may isang tao na nag-hack ng real FB ko. Kasi ito, hindi ko naman mga account to. Pero, ayun, medyo na-disappoint lang ako. Parang, hindi ka nila makipag-usap, bibigay ko naman sa'yo account ko. Kasi, ano lang din naman. Kahit real FB ko yun, may isa akong real FB pa na bagay na nandun lahat. Pero, hindi yun makikita ng kahit sino. Yeah, so, yeah.
Yun yung inaano ko, tawag dito. Medyo disappointed lang ako. Bibigay ko naman eh. If the price is right. Oo, mabenta ko sa kanya. Hindi naman yun naka-associate dito. Pero may isa kasi akong FB na real talaga. Pero lagi ko yun. Pagka, deactivate agad. Parang ganun. Ayoko rin kasi ng Pero nandun lahat yung pinaka-close na tao ko. Sa Messenger open ako. Hindi ko lang talaga gusto makita ng kahit sino. So, kaya lang ako talaga nagpo-post sa FB ko na real account ko rin para malaman nila na wala akong ibang FB para tigilan nila ako. Kaya pinoprovoke ko sila. Ayan. So, Gemini. Current situation ng Gemini, please. Okay, dalawang nakabaliktad. Birin mo yun. Okay, so isa pa daw. Okay. So, Oh. Diyos ko, syempre, halang naman hulaan ko ba yung email mo? Gumawa ka ng bagong email. Diyos kong tao to. Diyos ko. Hindi naman ako binayaran para maging teacher. Okay. So, you might be, yung energy na to, dahil nagbi-mirrored kayo, higher soul contract, which gusto ko sabihin sa akin, Gemini, na, I'm glad you are in a same journey, babe. Pero at the same time, I feel bad for you, but don't worry. Ang nagpapakatotoo. Sa Twin Flames naman, sasabihin ko lang naman sa'yo, Gemini. Kung sino ang totoo nagpapakatotoo dito at hindi nagsisinungaling kung anong nararamdaman nila. Okay? Kasi kailangan learn ka ng boundaries. May mga bagay kang dapat itago, pero may mga bagay ka rin na dapat sabihin na totoo. Hindi ka pwede magsinungaling, okay? Kung sino yung nagpapakatotoo, yun yung mas nagkakaroon ng blessing. Kung sino yung nagtatago at lumalayo sa katotohanan, yun ang magre-reflect. Thank you, Rich. So, yun. Yun, okay? So, bago magka-union, kailangan pares totoo yung dalawa. So, kung pares kayong sinungaling, magka-union man kayo, hindi pa rin kayo magkakatuluyan, no? So, yun lang yung sasabihin ko sa'yo. Kung sino yung nagpapakatotoo dito sa higher soul contract, kahit hindi maging kayo, hindi ka magiging stuck, okay? Mas magiging malaya yung isa. At yung isa habang buhay makukulong sa sitwasyon na ginusto din naman niya. So, I think win-win situation din naman. Hindi naman siya mamalasin kung yun naman yung, di ba gusto niya lagi na, kawawa naman ako, hindi ako mamimili. Ako na lang magdudusa dahil ayoko may masaktan. Di ba? At least yung situation, yun yung pinili niya. No? Di ba? So, ganun yun. Hindi ko tinatawanan yun. Pero I mean, you choose your heart eh. Ako, ayoko noon. So, magpipili na lang ako ng heart ko. So, dapat, alam ko i-balance ang sarili ko. Ayoko maging biktima, ayoko maging what. So, hindi ka na tumitingin sa isang tao na dating tinitingnan mo through social media kasi nagkakaroon ka ng anxiety pag tinitingnan mo siya. Nga lang, hindi ka rin makapokus about sa money as of now. Gusto mo makipag-usap sa isang tao? Sa taong nagpabigat ng nararamdaman mo sa ngayon. So, ano tong ibig sabihin na itinatapon na lang natin? Oh, thank you, Archangel Michael. So, yung bagay na dating iniiwas-iwasan mo, na di mo sinabi-sabi, tama pala yun. Hindi pala mali yun. Yung parang kinip mo na lang sa sarili mo yung nararamdaman mo. Tama pala yun. Kasi, protektado ka ni Archangel Michael. So, thank you, Archangel Michael, na nandito ka. Protektado ka niya sa sitwasyon na yon. Kaya pala dapat hindi mo sabihin yun or hindi mo ginawa yun or kumbaga kaya mo iniwasan yung nararamdaman mo na yun kasi hindi pa yun yung tamang time, no? So, yeah. Kung nang-resonated ka dyan, Gemini, then this is for you. If not, check your sun and moon rising. So, tingnan natin kung anong payo sa'yo in finance and career. Bago ko to. Chogi, char. Okay? Tingnan natin. Ay, lumilipad siya, be. Guys, dapat tawag dito, 3 zodiac signs sa isang tao. So, dapat, i-share nyo siya para mapansin ko agad kayo. Kasi kahit hindi kayo naka-family soul tribe na basta 3 kayo magkakaiba, madali ko siyang makikita. Okay? 3 tao sa isang zodiac sign. Kasi itong mga family, pag nauna sila, syempre,
family sa Soul Tribe yan. Pero kung nauna kayo, tatlo, na sunod-sunod na magkakaibang tao, din. So, share nyo para madali siya. Okay, Gemini, payo sa career and finance, please. Positive ba? Hindi ko siya maalala, be. Positive pala. Positive siya. Positive siya about sa money. See, hindi ko naman talaga masyado maalala iba. Okay. This week, my Gemini, mamahalin mo yung sarili mo, which nakikita ko nga kasi nga iniiwasan mo nang tingnan yung isang tao na thank you Sky na parang nagpapasakit ng ulo mo, no? Although gusto mo makausap siguro para may ending na sana, no? Andun yung passion, pero parang pipiliin mong mag-isa na gawin lahat yung plano mo, lalo na about career and yung in the future making mo na gusto mong i-grounded. So, hindi naman to love. So, nakikita ko hindi lang to love, no? So, might be isa yon. Parang gagawa ka na ng pangarap mo na para sa'yo lang. Hindi nakasama yung taong to. Parang before kasi, pinipilit mo, Gemini, na kasama sana itong taong to, nga lang ngayon hindi na. Mamahalin ko yung sarili ko kahit na medyo mabigat sa akin mag-isa. Kailangan ko na gumawa ng plano na tanggapin ko na hindi siya kasama, which dama kita. Okay. So, yan. Next is Taurus. Tapos na sa Taurus. So, ano tayo? Isang Capricorn. Isang Libra. Dalawa na ba yung Capricorn? Dalawang Capricorn. Dalawang Capricorn. Ay, thank you, Rich. Tatlo na yung Capricorn. So, yeah, Capricorn tayo ngayon is 51-41. So, i-share nyo lang, guys, no? Sa mga Scorpio, Libra, Pisces, para makita natin. No? Yung mga wala, 51. Para tatlo kayo, katulad nyo ni Capricorn. Hindi naman kailangan lagi naka-family Soul Tribe. At least tatlo kayo. 52-02 na siya. 51-02 ko na lang. Sorry, ganun. So, current situation ng Capricorn ko. 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 Hindi ko pa pala nagagawa yung dalawang screen na parang pwede kaya yung mag-live reading ng ganon. No? I-ano ko na lang din sa ganyan. Okay? Pero siguro pag nandito na yung bagong cards ko. Malalim kasi yun, kaya gusto ko siya. Oh, Archangel Michael is here. Capricorn, thank you so much for protecting you sa mga bagay-bagay. So, as of now, may tao ka nang nakausap na parang, ayun na yung ending, okay? You're cleansing na yung energy mo. So, parang, nagkaroon ka ng katapusan sa isang tao, ngayon gusto mong bumalik sa isang tao. Okay? Agad-agad ba yan? Huwag agad-agad. Tingnan mo muna kung ano talaga yung gusto mo. Okay? Pero wala ka pa naman nga ginagawa. Nakita ko naman. Gusto mong bumalik sa isang tao, pero wala ka pa naman ginagawa. Siguro kasi kailangan may ayusin ka pa sa buhay mo bago kayo magkaroon uli ng grounding ng taong na gusto mong balikan. Dahil nandito nga si Archangel Michael, kung tinatanong mo kung magkakabalikan ba kami agad ng taong gusto kong balikan, I don't think so. Kasi may dapat na ayusin ka. At yung person mo, kahit wala dito yung energy, parehas kayo na dapat may ayusin para magkaroon ng alignment. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung para sa'yo yan, ay hindi ko alam. Okay? Kasi nga, magkakaiba ang collective ko. So, yeah, thank you so much, Archangel Michael, 2 times. So, if resonated ka dito, Capricorn, this is for you. If not, then it's not. So, tingnan natin ang payo sa'yo, Capricorn. Thank you, Sky, ng guides mo. Okay, tingnan natin ang payo sa'yo, Capricorn, ng guides mo. Please, 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 please. Sana magawa ko rin yung pick a card.
Nga lang, yun nga lang. Wala siyang ganyan-ganyan. Okay. So, 5 din ang binibigay sa akin ng card ng Capricorn. Okay. Ingat ka sa mga bagay-bagay na material and money mo. Yeah. Baka mawalan ka ng gamit or money for this week. So, wag kang magiging burara. Okay? Kahit na sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Kahit sa sariling bahay mo. Mas mahirap nga mawalan sa loob ng bahay mo, di ba, Capricorn? Kasi nga lang naman pagbintangan mo yung pamilya mo. So, yeah. Kasi andito siya, oh. Very, misfortune, no? O kaya baka mamaya may maagaw na ideas mo, isa pa yon. May bagay na biglang magko-collapse na sitwasyon or about sa money. So, be careful about that this week, no? Sana wag naman. So, pero ngayon, dahil alam mo na, pwede mo naman palitan yung energy na yan. Huwag kang lumabas, char. Maging maingat ka sa mga gamit mo. So, kahit sa mga material mo na mahalaga, may mga value, no? Ano yung bagay na mag-i-ignite sa kanya? Okay, may mag-i-ignite sa'yo na gagawin mo this week. Magkakaroon ka ng a lot of blessings and revert. Isa pa, kung may mawawala sa'yo at halimbawa may nanakawin na sitwasyon sa'yo, ibigay mo na daw. Hindi daw yung para sa'yo at blessing in disguise daw yun. Okay? So, isa pa yun. May bagay ka na matututuhan na okay lang pala matalo. Kasi makikita mo yung ganda doon sa pagkatalo mo na yon. Nice! Very positive. You will be strong sa bagay na iiwanan mo. Dahil nga kailangan mo, again, revert ulit. Dahil alam mo na kailangan mo na mag-revert. Okay? Or, parang bagong chapter ng life. So, next natin, okay? 1 Pisces. Capricorn yun, di ba? Tama ako. Mamaya, yun, okay. Okay, Capricorn yun. Tama naman ako. Mamaya, bagay. Nga, Capricorn. 1, 2, 3, Libra. 2 Libra. Thank you, sorry. 2 Libra, 1 Pisces. Ilan na yung Libra? So, 2 pa lang yung Libra. Yung Pisces, ilan na? Yung Pisces, 2 na rin yung Pisces. 1 Scorpio. Okay, 2 pa rin yung Pisces. Okay, 2 na ba yung 3 na ba yung Libra? Tingnan natin kung magkakaiba yung Libra na yan. Si Ellen pa rin. Si Ellen, si Judes. Okay, si Quiet Paradise. So, 3 ang Libra. So, tingnan natin ang it's 5808. Uy, 808. 5808. 5808. Pero mas okay nga sa umaga no? Kasi free na yung aircon ko dahil naka-solar ako. Tapos, hindi ako mablema. Nakikita ka libre si Archangel Michael. Thank you. So, yeah. Tingnan natin ang current situation ng aking Libra. Okay. Lilipat ako para lang sa'yo. Char. Okay. So, kukunin ko to, ha? Baliktad. Kunin ko, 5 might be changes then. Anxiety about sa bagay na, anxiety sa higher soul contract ang aking Libra. Sa isang tao na may higher soul contract ka, mirrored soul mo. Mirrored soul kasi supposed to be working together. So, if not working together, parallel. Opposite, no? Pero, embrace that.
Yun naman din isa pa sa dynamic ng twin flame ng higher soul contract, may Libra. Isi-embrace yung pinagkaiba. Gusto mo nang umalis sa isang mundo na kung saan puro toxic at alam mong mga tao na pag nakakitang masaya ibang tao ay kung ano-ano ang sasabihin towards kung kanino, okay? I think hindi ka magiging masaya sa lugar na yan dahil nga mahilig kang makinig sa mga sabi-sabi ng mga to at alam mong mali sila pero apektado ka pa rin, okay? Yung mentality mo, hindi mo ma-embrace yung mga taong to. Baga, pinipilit mo naman labanan pero parang hindi talaga. Which, walang mali doon kasi baka ibig sabihin nun hindi naman talaga yung mga tao ang mali. At hindi ko sinasabing ikaw. Ibig lang sabihin nun, baka kailangan mo na nga talagang umalis dyan, di ba? Kasi usually, dapat kaya nating labanan yung mga taong yan eh. Pero alam mo yun, baka hindi mo naman deserve maging feeling impyerno, di ba? Sa lugar na yun. Kaya dapat ka lang umalis. Which is very understandable. So, may bagay na wish ka na hindi natupad recently. Yeah. So, bakit? About saan? Okay. Dahil nakulang ka sa money. Hindi mo na ibigay sa tao na gusto mong ibigay. Kasi, hindi natupad yung wish mo recently. Dahil about dito sa isang soulmate mo na hindi mo na ibigay. Or, I'm not sure. Ikaw lang nakakaalam noon. So, ano yung bagay bakit tatanungin ko ba ito? Sige, sabi ng guides mo yun. Okay, so marami kang bagay na kinikip sa sarili mo na hindi mo masabi sa iba dahil iniisip mo yung judgment ng ibang tao. Okay, which is understandable naman yun, no? Lalo na kung may mga taong nakasakit na ng damdamin mo. So, yeah. Libra, kung current situation mo yan, then this is for you. If not, check your sun and moon and rising. So, tingnan natin ang current situation, ang gusto sabihin ng guides mo towards your current situation sa finance and career. I feel bad about you. Pero malay mo nga, hindi yun talaga yung right time, diba? Let it go. Kasi nakita natin sa Archangel Michael, diba? So, let it go. Might not be for you. Magkakaroon ka ng peace of mind within 7 days. So, yun sinasabi nila. So, ano to? Ikaw lang daw makakabukas ng pintuan na gusto mong buksan ng matagal noon pa. So, kailangan mo i-search yan. Kailangan mo tingnan to. Okay? Ibig sabihin nun, sa lahat ng mga tao na ayaw kang bigyan ng justice sa buhay mo, or yun yung tingin mo, dahil siyempre, minsan siguro nasaktan ka na, no? Nadamay na yung buong tao. Ikaw lang ang makakabukas ng pintuan na akala mo hindi mo kaya buksan, or dapat buksan ng iba, or dapat sabihin buksan yung pinto ng iba, yung utos ng iba. Ikaw lang ang, Hoy! Lumayas ka dyan! Lumayas ka! Naninira ka na naman! Hindi ka talaga alis dyan, ha? Totoo. Hindi naman siya tinamaan, guys. Ayan, tawag dito. So, yeah. Gulat siya, eh. Ay, almost, kaya kagat niya na naman yung kinagat niya yung solar ko, eh. Kala mo. So, yeah, ikaw lang daw makakabukas noon. Baka kailangan mo din. Mas makasakit. Pero hindi siya nasaktan. Naiwasan niya. So, yeah, madaldal lang siya. Yeah. So, kailangan mo din maging strong. This week, makakakita ka ng tao na magbe-betray sa'yo. Nakita niya na. O, alam mo na. Oh, okay. So, kung you are in a relationship, very specific to. Okay? Hindi to love and pero nandito siya. Kung you are in a relationship, at alam mo na niloloko ka na before, hindi ka lang nagloko ka rin naman, hindi ka naman nahuli. So, ngayon parang makakakuha ka na ng evidence at yun na yung way mo para mag-exit. Okay? Kung sino man na naka-in relationship na hindi masaya na talaga. Okay? Pinipilit mo lang na kailangan ko lang to kasi ganito, ganyan. Pero ngayon, yun na yung way mo. In order for you na matupad yung wish mo, na mabuksan ang opportunity. Hindi lang to love, okay? Opportunity, career sa buhay mo, okay? Makaka-stand strong ka,
andito sa Leo yung gitna card mo. So, be ready. Yan ang sinasabi ng guides mo. Please lang daw, wag mo nang ayusin yung mga bagay. Pero it's up to you. Kung mahal na mahal mo naman siya, diba? At gusto mo ng ganyan. It's really up to you. Pero yun ang sabi ng guides mo. Hindi ako. Dahil kung ako yan, kutob ko pa lang, hindi na. Hindi na, no? Hindi na kami magiging kami. Okay, so yeah, let's go to Pisces. Pisces is 0104. 0104. 01. Pag napil ko pa lang na hindi kami okay ng taong to, babay na talaga. So, kung hindi na yan yung parang kailangan ko pa ng evidence, no. Pag napil ko na tinatanong ko na yung sarili ko kung bakit kailangan ko mag-detective Conan. Oh my gosh. Di ba? Parang ganon. Imbis na maging aybara lang ako na minding my own business, gagawa lang ako ng gamot na pangpalaki ni Conan, di ba? Yung mga ganon. Pero kung magaging detective Conan ako, no way. My peace of mind is very, napakamahal nun para lang ibigay sa taong to. Goodbye. Ganon na siya. Kaya, kung ako sa inyo, nasa inyo pa rin yun. May mga tao talaga nagmamahal na mo na eh. Nga, di ba? Bro, why? So, yeah. Pisces, current situation ng Pisces. Oh, ayan na nga siya. Love you. Oh, I'm glad, sorry. Huwag ka mag-alala. Baka dapat na siyang umalis dyan, no? So, tingnan natin ang Pisces. Current situation ng Pisces. Dati din kasi, hindi ako hindi ako bumibitaw sa toxic relationship. I can fix it! Ay, tapos nakita ko na ayos ko naman siya. Ako naman yung nasira. So, yeah. Girl, sana matapos mo yan. Huwag ka mag-alala. You can do that. You can do that. Okay, Pisces. Nakakahiya nang bumalik, sabi ni Pisces, kasi parang ang tagal-tagal na bago ko pa maisipan ayusin to. Pero gustong-gusto ko talaga yung sitwasyon na to at yung taong totoo yung nararamdaman ko. Nga lang, ang daming bagay na nagpapabigat sa akin. Self-sabotaging si Pisces. Gusto niya makipag-usap, gusto niya ito yung mahal niya, ito talaga yung gusto niya. Halang parang ang huli na para sabihin sa kanya na mahal ko siya at siya lang talaga ang mahal ko. Oh my God, bigla na lang dumaling sa bibig ko. So yeah, might be yan yung current situation of Pisces. Hindi ko gusto yung pakiramdam na ganito na parang kasi sa akin, Pisces, pero titingnan natin, syempre. Pero love to, ha? Career and finance and tayo yung natin, yung tayo. Pero, sasabihin ko lang yung piece of, hindi to galing sa guides mo. Pero for me kasi, walang too late. Hanggang humihinga ka, you can do something. Pero kasi ang kinakatakot mo dito, paano kung makipag-usap ka, i-reject ka, or what? Hanggat hindi sa mukha, face to face, ikaw nire-reject ng taong to, huwag kang give up. Okay? Huwag kang give up. Unless na tinry mo na talaga lahat-lahat. No? Ngayon, kung wala ka pang tinatry, then, baka siguro it's time na itry mo kahit tingin mo too late. Yun lang yung sasabihin ko. Kasi, sabi ko nga kanina, kung yung mga hindi nakaabot, yung ex ko, ilang taon kami hindi nag-usap noon. Pero matagal na talaga kami mag-ex. Akala niya lang makikipagbalikan ako kasi very kind ako. Tapos akala niya, siguro may mga tao na hindi sila sanay sa kindness. Akala nila may gusto pa ako. No naman. Nga lang nangako siya ng ganito. So, yun, parang, yan. Tapos sabi ko, sorry, may mahal na kasi rin ako that time na iba. 2023, meron na rin. So, talagang, sabi ko, sorry, hindi pwede, bla bla bla, ganyan. Yung mga dating gusto kong marinig, ngayon mo pa sasabihin, parang ganon. So, nakita kami, kasama yung asawa niya, kasi nga sobrang
ano daw siya, konsensya sa nagawa. Pero, for me, parang, is it as it is? Parang, yun na yun ano pang gagawin ko? Awayin ba kita? Syempre, kung masaya ka doon sa ganun, para lang naman hindi ka tumupad na umalis tayo magpabarkada, is okay naman. Diyos ko, para yun lang. Tapos, sinabi niya na rin yung mga way back, ganyan, nung mga way back 15 years old ako. Nasabi ko, wala na yun kasi siguro ganyan-ganyan. Saka, I'm glad na nakita mo na yung taong para sa'yo. Tapos, sabi niya, sana ako din. Sabi ko, I already found one. It's me. Hi. The problem is me. Yan. Saka si God, hindi naman ako mag-isa. Andiyan yung tatay ko diyan yung tatay ko, Papa God, Papa Jesus ko. Hindi naman. Pero at the same time, syempre, naisip ko rin. Pero yun nga, Pisces, walang huli. Okay? Kung hindi man kayo maging kayo, at least may closure. Huminga ka kasi. Huwag ka mag-think ng negative. Parang, alam mo yun, nag-iisip ka na agad ng negative. O, hindi mo pa nga tinatry, Diyos ko ka. Okay? Saka ako pagkaganyan, June ko last 2023, inamin ko na mahal ka isang tao, June. Tapos, nag-sorry yata ako bandang August or July. Diba? A month yun. Matagal na rin yun, di ba? Sabi ko, magkita tayo, ayusin natin to. Tapos sabi niya, pinatayan niya ako ng pinatayan ng phone. Sabi ko kasi kung magkakatrabaho tayo sa isang project, ayusin natin to. Pinatayan niya pa rin ako. Mga 10 beses na patay ng phone. Or, hindi ko na maalala, pero ganun karami. Tapos sinabihan niya pa ako na kasama ko yung GF ko, ano bang pag-uusapan, blah blah blah. Sabi ko, sige, hindi na ako titigil. That time talagang susuko na ako, Pisces. Then nag-message siya, naging okay kami sa trabaho. Tapos sabi ko, hindi na ako magpapakita physically kasi alam ko mali ko yun, dapat di ko ginawa yun. So, nagtatrabaho kami, pumupunta siya sa trabaho, tapos ang nangyayari is wala ako doon. Mas gusto kong wala ako doon. Tapos, pupunta siya rito, tapos wala rin ako dito. So, yun yung nangyayari sa amin. So, yun nga, tawag dito. Hindi naman too late, nagkaayos kami, nga lang nakita ko na niloko niya ako, tapos nakita ko nung nag-message sa akin. Kaya naka-deactivate yung FB ko. Tawag dito, nakita ko nag-message sa akin, hindi ko alam kung ex niya yun, GF niya yun, or friend niya na ginagamit nga daw ako. Ang problema kasi, hindi naman yun talaga panggamit yung binigay kong pera. Kumbaga, magkatrabaho kami, advance ngayon. Nga lang, sabi niya sa, naiyak ako. Sa school niya, ang nangyari pala is sa date niya dun sa, so yun lang. Tapos humingi siya ng pera dun sa ex ko. Humingi siya ng pera. Tapos parang, okay. Parang, pero okay na rin. I mean, hindi na rin naman ako galit. Pero at the same time, ayoko na rin kasing anuhin yun. Pero at least tinry ko. Nakita ko na gano'n. So, mahal ko na yung sarili ko. Pisces, no? Mahal ko na yung sarili ko. Alam ko na yung... Tinry ko, Pisces, ha? Nakita mo. Tinry ko siya. Hindi naman ako natakot ng outcome. Kahit na hindi maging kami. Kahit na naksasampung patay ng phone. Kahit nakailang parang miketong ako. Hindi ako tinatong parang tao. To be honest, yun lang yung taong nag-deny sa akin. Pero I'm happy. No, kasi it's a redirection. Saka nakita ko yung sarili ko. So, mas nag-focus na ako doon. Hindi naman ako tinanggal ko yung pagiging devil eye ko. Para kasi dati talaga nakapokus ako sa kanila. Hanggang ngayon, hindi na. One year yata nag-focus ako. Ultimo yung lahat tinignan ko kasi tinitingnan ko sino talaga nagsabi sa akin noon. May idea ako, pero ayokong magsalita. Actually. Pero ayoko magsalita. So, yun nga. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sa akin, na ganun ang nangyari, pangit. Pero malay mo sa'yo, maganda. Diba? Saka yun sa boundaries mo. Nga ako, wala akong boundaries noon eh. Hindi pa naman kasi ako noon tarot reader, guys. Oo, hindi ko sinusunod yung intuition ko. Although, yeah, alam ko na ganun yung mangyayari.
Kasi lahat naman ng taong tinulungan ko, niloko ko eh. Okay, so this week, Pisces, nagkakaroon ng negotiation ikaw. Might be about sa job. Passion mo na gusto mong i-apply or trabaho. Ay nakikita ko na magkakaroon ka ng take notes sa mga bagay na gusto mo. Halimbawa, kung gusto mo ng business or halimbawa, kung gusto mo mag-online, yung mga kailangan mo, mic, ganyan, mga ganon, no? Ikikip mo pa rin sa sarili mo yung bagay na nanghihina ka at ipapakita mo outside kung gaano ka kalakas. Pero at the same time, nasasaktan ka. May bagay na mangyayari this week. Oy, 3 na to na zodiac sign na nakatadhana ng wish ng divine masculine despite of your gender na mangyayari this week. About sa bagay na dating hindi mo nakuha dahil nilaso ng utak ng iba, pero natuto ka naman magkaroon ng wisdom kaya makukuha mo na siya this week. Wow. No? So, I'm glad for you. Yung wish mo at yung mga natutunan mo nakaraan, mai-apply mo siya dyan. So, I don't think na may love light dito. Kasi nag-i-start ka pa nga lang and you will do it solo. Pero, ang inspirasyon mo is about love. Parang sinasabi mo, bago ako lumapit sa isang tao, gusto ko muna na ayusin yung buhay ko. Okay? So, that's nice, Pisces. Much better kisa sa akin. To be honest. Kasi hindi ko inayos yung sarili ko. Bago ako, talagang actually, kasi willing ako maging doon. Sumunod sa kanya. Kasi I think that person, yung taong minahal ko before Pisces, nakikita ko na siya yung magli-lead sa akin. Kasi matalino talaga yun. You're welcome, Sheena. I'm glad na magka-align tayo. Nakikita ko siya sa akin. Magaling kasi siya mag-lead. Nga lang, hindi niya lang alam. Saka mabait naman siya, guys. Pero siguro sa mga tao sa paligid niya. Pero at the same time, naintindihan ko kung anong klaseng tao at environment na meron siya. Pero masakit yun. So, sorry. Pero mahal ko. Actually, mahal ko pa rin naman hanggang ngayon. Pero, hindi yun yung klaseng pagmamahal na gusto ko. At hindi yun yung ulit na gagawin ko na magpaloko. Kasi, hindi lang naman siya. Madami ng beses akong nagbigay sa mga tao na kahit sabihin mo na platonic or family, naniloko ako. So, ayoko na uli ng ganun. Kaya, naghahanap talaga ako ng, kung magkakaroon ako ng relasyon na dapat kilala ko talaga. Kaya hindi talaga ako, kakakilala lang kita, gusto kita, kamukha mo si Junmat Sangotso, si Good Yung Puya, sige, tayo na. Hindi. Kahit anong kilig ko. Ngingiti lang ako mga ilang araw, mga 2 weeks. Babalik na naman ako sa dati pag nakita ko na, ganito pala siya. Okay, bye-bye. Isang taon na nang ligaw sa akin. Tapos nakita ko, biruin mo, isang taon nang ligaw. Nakita ko yung ugali, isang taon. So, kasi hindi ko sinasarado yung sarili ko dahil ayoko ma-stuck nga. Okay? Although, sana, diba? Kasi hindi nga yung bigla-bigla nakatapos. Pero, wala tayong magagawa. Hindi mo pwedeng ilaban ang isang pagmamahal na isa ka lang. Dalawa yun eh. Nga lang, kung ikaw lang yung nagmamahal, tapos ilalaban mo may ayaw sa'yo, ang mangyayari doon is pilit or pipikutin mo siya. So, bakit? Scorpio, chasing your wish. Chasing your wish. Nabubulol ako. Chasing your wish. Okay, yung tama na ako kanina, pangalawa pa. So, pangatlo, mas better, diba? 3 times, talaga. Huwag ka mag-alala, Sheena. Pero, kung nagawa mo na nga ng paraan, tapos ikaw yung, nakita ko naman, ikaw yung divine feminine, mahalin mo na muna yung sarili mo. Kasi, if over-nurture ka, as a Pisces na feminine energy, puro give ka ng give, walang magbibigay sa'yo, no? I'm glad, Marina, magkaano rin tayo, align, and I feel for you, kasi, nararamdaman ka rin yan. Kasi nga, yun na yun nangyari din nga sa akin.
Pero huwag kayong mawala ng hope. Kasi ayan, sinabi ko na sa inyo, okay lang naman matakot, Marie. Sinabi ko naman sa inyo yung outcome ko, di ba? Baka sa inyo, pag natuto kayo ng boundaries, hindi kayo maloko kagaya ko. Or, kasi ang kapal ng mukha ko eh. Oo, kasi magkakatrabaho kami. Pero kasi nung niloko, parang ayoko i-give up yung bagay na ako yung may kasalanan. Pero kung wala naman kayong kasalanan, huwag yung gawin. Oh, Marie, huwag ka mag-alala. It would be okay. Huwag mo ipilit, syempre. Give it to God. Pag hindi natin control, give it to God, okay? Promise. Alam ni God ang gagawin niya. Bibigyan kaya ng signs and actually also daan sa kaliwanag. Kung alam mo lang. I'm glad. So, yeah. Scorpio. Hinahabol ang aking pangarap dahil pagod na ako sa psikolo. So, gusto mo na rin makipag-compromise sa isang tao. Yeah, medyo galit ka pa rin at broken. Pero naalala mo pa rin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Okay? So, tingnan natin ang career and finance, no? I'm glad, Marina, at least gusto mo magkaayos kayo. Finance and career na payo sa Scorpio. Sinabi ko naman sa inyo yung kwento ko at madalas ko yung sinasabi since mga bago kayo, it's alignment kasi yung mga luma ko wala na yata masyado dito, tawag dito, baka may matutunan kayo doon. Alam nyo dapat magbigay ng boundaries kasi nawalan ako ng boundaries doon eh. Magpapadala pa nga dapat ako ng cake na nung birthday niya eh. Nga lang nag-away kami. Sabi ko na kasi matutulog ako pag tulong ko sa kanya. Natutulog na ako, ayaw patulogin, tapos napasalita ako ng bagay na na-triggered siya, tapos na-triggered din ako sa sinabi niya. Kasi hindi niya alam yung pinagdadaanan ko, hindi niya alam kung bakit lumipat ako ng Mandaluyong, kumuha ako ng condo doon, hindi niya alam para maging close sa kanya. Ay, biruin mo yun, bago pa ako humingi ng sorry, gumawa na ako ng naging close sa kanya, binigyan ko na siya ng daan. Ganun ako kahalimo magmahal. I'm sorry to hear that, Shayna. Okay, payo sa Scorpio sa finance and career. You will be in alignment. Makukuha mo yung mga plano mo na gusto mong makuha. So, yeah, ikaw din, nakikita ko rin dito na you will be tough outside, soft inside, dahil luluha ka pa rin at masasaktan sa ikaw ang nagtatapos ng chapter na to. Okay? So, hindi ito yung tinapos ng iba, pero masakit pa rin para sa'yo. Ano yung ini-negotiate niya? Okay, support. So, might be makipag-usap ka sa mga taong makakatulong sa'yo sa finance and career mo or sa business mo. May makukuha kang news about sa chance na gusto mong makuha. So, good card and good career and finance within this week, no? So, that's for our Scorpio. Huwag kayong mag-alala, guys. May mga bagay na nangyayari na hindi natin hawak. Siguro kasi hindi talaga muna dapat natin hawakan. Diba? Pero naniniwala din ako na hindi ka naman tatakbo sa isang problema kung susolusyonan mo muna yung magaan na problema. Para lang hindi magkapatong-patong. Bago kung di pa natin kayang bayaran yung bill ng kuryente, edi yung tubig muna kasi 150 lang yung samantalang yung bill ng kuryente is 500. Diba? Instead na sabihin natin, huwag na natin bayaran, hindi natin kaya. Ganun, i-apply niya sa buhay. Parang, okay, tinatamad ako maghugas ng plus yan, ganyan. So, gawin mo, magwalis ka na lang muna ng bahay. Huwag lang magkaroon ng patong-patong. Konti-konti lang. Hindi ko naman sinabi mga Pisces na gayahin nyo pati yung yung ginawa ko. Sinabi ko lang yun as example na ganun ako kahalima magmahal at hindi ako natatakot na gawin yung bagay na nagpasaya sa akin at
nagpapalungkot sa akin hanggang ngayon. Okay? Pero, nakakangiti na ako kasi hindi na siya masakit. Tanggap ko na kasi, hindi ako yung biktima doon. Hindi, kumbaga pwede pang ako yung kontrabida. Okay, kung nagkataon. Tanggap ko na hindi ako yung, hindi naman yung biktima na parang, hindi ako biktima, kayo yung kawawa. No. Kasi parang dati, awang-awa ako sa sarili ko, pero ngayon hindi na. Parang nakita ko, nakakasira pala ako ng relasyon kung nagkataon. No? Parang humanga ako at the same time. Tapos, sinasabi ko nga noon pa na, inistock ko talaga yon lahat. Family noon, family niyan, ganyan-ganyan. Hanggang sa, na-report na rin yung account ko. Oo, kaya, napatigil ako. Hindi na ako gumawa ng ibang account. Kasi sa isang account ko, ang dami kong block doon, nang i-unblock ko pa sila isa't isa. Hindi na rin mahanap yun, di ba, nag-loading na. So, hindi na rin talaga. Hanggang nasanay na ako, hindi na nag-i-stock. Hindi na. Nagulat na nga lang din ako. Dati kahit kaaway ko, ini-stock ko eh. Pero 1 year yun, bago nangyari. Saka nahuli niya rin kasi ako. Yung FB na ginagamit kong pang-stock na FB na binigay niya sa akin, nahuli niya ako. Tapos may number dun. Hindi ko alam kung kaninong number yun. So, nagulat ako. Nakakagulat. Ayun. So, sinasabi ko lang sa inyo, baka may matutunan kayo, kasi hindi nyo kailangan i-stock yung taong mahal nyo, o yung mga taong kagalit ninyo, no? Move forward. Tingnan mo lagi yung sarili mo, kaysa sila. Kasi magkakaiba tayong daanan eh. Pero kung titingin ka sa kaaway mo, or sa ex mo, or sa taong mahal mo, ang lagi mo titingnan, ay, buti pa sila. Nagkakaroon tuloy ng evil eye. Ang masama doon, yung karma, oo, magkakaroon sila ng evil eye, pero yung karma mo doble doon kaysa sa nangyayari sa kanila. So, ang ginawa ko talaga, nag-cut cords ako. So, yun din ang ginagawa ko ngayon, nagka-cut cords. Kasi sabi ko nga, yung ma-stop. Kasi ginagawa ko na lang sa taong minahal ko noon, yung last person na minahal ko. Istanggap ko na mahal ko siya, pero ayoko noon. Parang idol ko, parang si Jun Matsumoto, yung idol ko sa Arashi, na mahal ko yon, na mahal ko yung tao na yon, pero hindi naman kami magiging kami. So, parang iniidolo ko na lang yung yung pagmamahal na yun. At kahit nasaktan ako, may natutunan ako. Doon ako natuto mag-boundaries, guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung hindi dahil dun sa last na taong minahal ko, hindi ko matututunan. Siguro nga pa rin ako, bigay pa rin ako ng bigay sa pamilya ng ex ko. Lahat ng tao binibigyan ko, babe. Nandahil sa kanya, nung nawala siya, parang, nawala yung taong pinakamamahal ko. Ba't pa ako mawala na kayong lahat? Ano pang mapapala ko? Parang ganon. Natuto akong mawala yung buhay yung taong mahal ko. Kaya ko na rin mabuhay na walang validation nyo. Kasi dati gusto ko, mahalin nyo ako ha. Bibigyan kita nito, mahalin mo ako ha. Gusto ko matikman mo to. Alam ko ang pangarap mo. Okay naman yan, Sukoshi, pero tandaan mo ha. Okay lang yan, na isuko. Pero, sana susunod, wala na rin yung galit. Para mas magaan. Kasi, diba, mas maganda, diba, guys? Pagtawanan mo yung mga bagay na nasaktan ka na kasi natuto ka na. Ibigay at ituro sa inyo, no? Ay, yes, Rose, visible ka. At maituro sa inyo yung yung mga bagay na natutunan ko. Paano kung hindi ako nag-heal? Di sasabihin ko, ay, nako, i-cut or yan, nako, toxic yan, blah, blah, blah. Di sana hindi ako binigyan ng ng gift na ganito ng guides ko. Kasi kung close-minded ako, bibigyan ko kayo ng heartbreak at puno ng galit sa puso nyo, di ba? So, dapat ganyan yan, ganon. Pero depende yon, kasi may times na ganon ang sinasabi ng guides nyo. Pero dahil open-minded ako, ang sinasabi ko sa inyo is yung ganito. Yung totoo lang. Kailangan tayong magalit, malungkot, pero maging masaya din at may matutunan. Kasi balance yan eh. Huwag kayong mag-alala kasi promise. Kung hindi nyo i-accept na, kung i-accept nyo kasi, ako yung biktima, ako lang yung biktima, well, meron ka rin participation kung bakit nagkaganon yun. Yun ang dapat yung laging yung tatandaan. Okay? Hindi siya pwedeng puro biktima ka lang or puro kontrabida ka lang or ikaw lang yung malas or ikaw lang ang gumagawa ng ganito. Kasi kailangan maisip mo din na lahat ng tao meron, pero paano ko babaguhin to? Tanggap ko na may nakabalakid yung sa pangarap ko na to. Halimbawa, ito. Paano ako makakatayo dito? Andito tong unan. Kawawa naman ako. Ibig sa tanggalin ko yung unan, di ba? Para makatayo ako. So, ganun. Ganun yung life balance.
Kaya medyo mahirap siya kasi yung mga ibang tao, hindi nila papaniwalaan yun. Hindi, kung galit ka. Kung broken-hearted ka, dapat galit ka sa taong yan. Malandi ka lang. Nakikipagkaibigan ka pa, nakikipag-usap ka pa. Hindi nila matanggap yun kasi nga, wala silang peace at heart. Ang tingin lang nila, nakikipag-usap kayo sa ex. Malandi lang yan. Oh my God. Gusto lang yung cheng-cheng, bareng-cheng. Diba? Hindi nila maiisip yun kasi nga hindi sila open. Kasi nga, close heart sila. Ibig sabihin, alam mo yun, may mga galit pa sa puso nila. May galit din naman ako. Pero ramdam ko na unting-unti na ako makako. Kasi pag may galit pa ako, babe, ang mangyayari nga, hindi na ako, bakit may babe? Wala naman akong babe. Makakaano na ako niyan. Baka hindi na ako makaalis sa posisyon na habang buhay na isipin yung sa last love ko na hindi kami nagkatuluyan. Ang kapal lang. Diba? Ayoko nun. Gusto ko na, pag makita kami, sige, bye. Tapos, syempre, makikita ko yung may asawa at anak. Kasal na rin yun eh. Alam ko, nabuntis niya yung girlfriend. Tapos, kinasal na daw sila. Sabi sa akin nung friend ng friend ko. Friend niya rin kasi yun. Tapos, ayun, na ako, okay, sabi ko, masaya ako para sa kanya. Pero at the same time, syempre, so, ayoko maghintay doon. Kaya alam ko na yung hindi na ako dapat maghintay. Pero, mahal ko siya, pero nanggugulo pa ako na okay lang maging kabet. Di ba hindi? Parang, hindi, I respect your decision. Siguro hindi na talaga. Okay, kahit mirrored soul, siguro yung naging part mo sa buhay ko, kahit na higher soul contract tayo, is simple lang. Ikaw ang nagpabukas ng gift ko nito para makatulong sa ibang tao. Kasi sabihin man natin may private reading ako, nagpapabayad ako. Kasi mukha akong pera talaga, to be honest. Pero may pre-reading ako na kumbaga para sa inyo lahat. Nga lang, hindi ko masasagot yung mga personal nyo. Kasi nga nakaka-drain siya. So, kailangan nyo mag-PM sa akin. Okay? May isang tao na kahapon, nung isang araw na tinuruan ako ng one question lang daw. Sabi niya kung ganito, ganyan. So, i-apply kayo sa mga, syempre, ang mga low budget. Pero promise kasi nakaka-drain siya, guys. Kumbaga, sabihin natin, yung ibang tao, nagdo-drawing ka lang naman, bakit hindi libre? Ba yung effort nun. So, nanguhula ka lang naman, bakit di libre? Ito na nga yung libre, guys, through Zodiac Sign, live. Tapos, through, thank you nga sa mga nagigip, I love you, guys. Saka sa yun sa collective reading, yan sa profile ko, diba? Yun yung free. Ngayon, kung gusto niyo ng personal question, yun. Respect nyo yung career ko kasi katulad ng irerespeto ko sa'yo. Parang ganito yan. Nagluluto ka lang naman, diba? Sa bahay nyo, bakit hindi pa libre paluto ninyo dito? So, yan, ganun siya. So, yeah. Ayan, tapos na nga ako sa Zodiac Sign lahat. Pero tingnan nyo. Teka, ay, lahat naman Sheena, kahit hindi Pisces. Ito yung Ohanes Tribe. Ayan din yung Ohanes Tribe na spelling. Follow nyo yan sa YT ko. I-click nyo na lang to. May love reading din dyan sa mga baguhan. Ayan siya, I-click nyo na lang sa description area. I-click nyo na lang yon. Tapos, pag-click nyo doon, andun na yung Zodiac sign nyo, mababasa nyo na, yun, hindi na, nga lang hindi ito yung i-upload ko, no? Kung ano yung naka-align sa inyo, yun. Kasi ito, para talaga to sa mga live na katulad ninyo. Thank you, Ellen. Tawag dito, thank you, Ellen. Para to sa mga naka-align sa inyo at yung mga bagay na hindi is, syempre, siguro yung kaya hindi nyo naabutan, diba? Wag natin ipilit yun. So, yeah, thank you talaga sa inyong lahat. Nasabi ko na rin yung private reading at yung mga pre-reading para sa inyo, syempre. Yun. Isipin nyo na lang kung galit yung naibigay ko sa mundo at hindi ako nakamove forward. Pero may galit pa ako, ha. To be honest, ha. Hindi ako fully healed, okay? Pero kailangan tanggapin ko yung galit na yun. Kailangan i-embrace ko yung shadow na yun. Wait, I need you. Kailangan ko ng boundaries. Kasi kung puro bait ako, alam nyo ba kung hindi ako mabait? Siguro may ari na ako ng guys, SM. Oo, siguro may 3 branch na ako, no? Sa dami ng ginibap ko. Dahil lang sa pagmamahal at pangunawa sa iba. Kung magugulat nga kayo, kung kilala nyo lang kasi sino tatay ko Bakit to? Ay, nako. Pero okay na rin kasi masaya ako. Kahit wala ang papa ko, tatay ko siya doon sa langit. Kinukulit niya si Papa Jesus, si Papa God. Kaya happy ako. So yeah, hindi naman ako galit kahit tampo.
syempre, di ko man naranasan yung 18th birthday na kasi yung tatay mo. Ganun, di ba? So, yeah. Di nga ako nakaranas ng 18th birthday nga pala. Okay, so yeah. Bye-bye, guys, and thank you so much. Lagi kayong magmawala ng pag-asa bukod sa mga bagay na gusto nyong gawin na parang nakakatakot. Alam ko, katulad ng sabi ko kanina, hindi lagi siya good outcome. Nakailang rejection ako, nakita nyo. Pero, yun kasi yung bagay na gusto ko that time. At yun nga yung nagpapasakit sa akin, pero at least may natutunan ako, no? Yun yung pinakamagandang bagay na nakita ko. Na hanggang ngayon na, oo, kinakabahan pa rin ako, baka masaktan ako, or mangyari uli sa akin yun, maghabol ulit ako. Kasi yun lang yung taong hinabol ko, in love eh. Pero this time, parang, hindi naman lahat magiging ganon. Yun ang sinasabi sa akin ni God. So, ngayon, wala naman akong hahabulin na tao. So, hinahabol ko muna yung pangarap ko. At siguro, makaalis din sa dito, sa lugar na to. Pero, di ko naman sinabing agaran yun. If ever maging totoo yung zodiac sign ngayon ng Sagittarius, edi baka better, edi baka magbago isip ko. Pero, yeah, better sahod, edi masaya. Diba? Pero, yeah, ayoko din kasi ma-stuck. Pero, isa lang kasi yung gusto ko sabihin sa inyo. Huwag niyo i-deny yung taong mahal nyo at gawin nyo yun. Kasi pag dinideny nyo na totoong mahal nyo, ang labas nun is galit. And the more na galit ang lumalabas, dahil hindi nyo masabi totoong mahal nyo, dahil pride and ego, mawawala kayo sa alignment. Hindi lang about sa relationship ko, hindi about din sa lahat ng party ng bagay. Kasi you're denying it eh. Yun yung pinakamabigat yung puso mo. But, kung i-continue mong mahalin yung tao hanggat hindi mo pa nakikita yung tao na, alam mo yun, na magpapatibok uli ng puso mo, kaysa naman maghanap ka agad ng, eto na yung lalaking to. Kung naging excited ako, eto, kamukha to ni Enno. Madami ng kamukha niya dumating. Sobrang dami ng kamukha. Kaboses, kamukha. Diyos ko. Batang version na kamukha. Hindi talaga. Parang, no, kahit kamukha, no. Hindi, no. Titingnan ko ugali mo, pero no. Wala talaga. Kasi kisa kumuha ako ng isang tao para masabing magiging maligaya ako, maligaya naman ako mag-isa. At yes, mas naging grounding ako kung bakit ako nandito sa inyo. At the same time, parang tanggap ko na rin naman na magiging single ako habang buhay. Basta andyan si God, saka makakatulong ako lalo. Okay na siya. Hindi na ako yung parang natatakot ako mag-isa. Saka may family ako, no? Meron ako. Kaya hindi naman ako mag-isa totally. I mean, iba lang talaga yung karelasyon, di ba? Pero yun nga, huwag kayong matakot na parang harapin yung mga bagay at sabihin yung totoo sa sarili nyo. Kahit hindi nyo nasabihin sa person na yun. Hindi ko naman sinabi sa kanya na hanggang ngayon mahal ko siya. Pero hindi ko siya dinideny sa sarili ko para hindi galit yung ilabas ko. Kasi pag dideny ko yun, kahit kanina sinasabi ko, oo, pero hindi yung klaseng pagmamahal na gusto ko kasi. Kaya, anong gagawin ko, diba? So, yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Huwag niyo ititingin yung taong mahal nyo. Kahit anong mangyari. Pero huwag niyo din ipipilit, lalo na kung masaya na yung taong yun. At, mahalin nyo muna yung sarili nyo. Kasi yung reflection ng pagmamahal na yun, pwede mo yung ibigay sa'yo. Lalo na yung mga higher soul contract dyan, yung mga mirrored soul contract dyan. Ganun siya. Magiging open din ako soon. Marami pa kasi akong bagay na hindi natututunan sa higher soul contract. Again, although marami akong reading na about doon sa mga private reading. So yeah, thank you so much guys sa mga nagstay. No? Thank you and bye-bye. Nakailang oras na ba? Actually, short pa lang to. So bye-bye guys.